What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. So first of all, gusto ko lang humingi ng tawad dahil hindi tayo nakapag-upload last week ng ating update sa ating portfolio. Medyo madami tayong inasikaso. Sayang nga kasi yun yung pinaka downtime ng stock market, no? Dahil dun sa tariff ni President Trump. Pero pag-usapan natin saglit yung tariff. Share ko na lang din sa inyo yung ano yung intake ko dito sa tariff ni Trump, no? So, para sa akin, in terms ng stock market, I would take this as a opportunity, no? Para bumili ng mga bumagsak na presyo ng kumpanya. So, if kasi ngayon nagre-recover na yung yung market parang dito yata bumagsak yun ng April 7, grabe, nag 5,800. So ayun, I would like to congratulate sa atin na mga nakabili nung time na yun ng mga murang kumpanya na, kasi ngayon ilang percent na yung tinaas niya ulit. Ayan, nasa 5% na rin ulit yung tinaas ng PSEI. So, yeah, with that, I would like to take it as a opportunity. Katulad to nung 2020 na pandemic, no? Opportunity yon. Marami nagkapera noon. Tulad nung, anong taon ba yung merong gera yung Russia at Ukraine, no? Ay, isa pa yon. Malaking opportunity din yun kung nakabili ka doon. May mga bumagsak din na kumpanya. So, I take this as the same as those events na opportunity siya para maging bullish on those times. Pero syempre, hindi mawawala dyan yung mga magpapadaan sa takot, no? Na nag-panic selling. Hindi pa rin talaga mawawala yun. So with that being said, nandito tayo ngayon sa graph ng PSEI and today is April 14, 2025. And siguro kung hindi mo titingnan to, no, yung tariff ni Trump, I would say na pa rin, sideways pa rin. And I felt na bukas feeling ko tataas pa rin to and magko-continue na ulit to. Kasi nung bumagsak nung April 7, dalawa lang yung iniisip ko na. It's either tataas na siya or magtutuloy-tuloy siyang bumagsak. By the way, hindi ako saktong April 7 nakabili. Kasi medyo humanap pa ako ng pera para ipang-invest. April 8 na ako nakabili and malalaman nyo mamaya kung ano yung nabili ko during that time, no? Yeah, ayun nga, no? Parang pa rin, sideways pa rin to yung PSEI. So with that, punta na tayo dun sa Excel file ko. So today is April 14 na nasa week number 77 na tayo. So ito yung naka-highlight. And ito yung di natin nagawan ng video, yung week number 76. Pero mapapansin nyo dito, magkano natira dun sa unrealized gain ko? 3,000. No? Kung rin ako dito, magpapanic selling din ako dito Kasi eto yung pinakamababa kung muntik nang maubos yung positive natin. No? Yung kailan ba yung pangalawa sa pinakamababa natin? 2019, 2014. Ito yata yun. No, 14, almost 6,000 inabawas, no? And next week ulit, ayan, bumagsak tuloy. Bumawi na siya. And 16,000, 13,000, 17,000. So, ayun, naglaro na dun sa, sa part na yan, no? And eto talaga yung pinakabagsak niya, no? Almost ilan to? For 11,000. 'Di ba? Almost 11,000 or 12,000 yung nawala.
And ayun naman, the other week naman nakabawi na siya, naging 12,000 na ulit, and I felt na babawi na ulit to, tataas na ulit to. So ayun, punta na tayo dito. So week number 77 consists of April 7 hanggang 2025 hanggang April 14, 2025, which is today. Nakapag-invest ako ng 14,200, no? Biglaan yan. Parang in-advance ko yung sweldo ko dyan, or in-advance ko yung pang-invest ko sa buong April. So hindi na ako makakapag-invest sa buong April, and alam ko meron pang part dito yung May. Parang yung sweldo ko yata ng first quincenas ng May, nasama ko na dito. So ayun, di na muna ako mag-i-invest ngayong April dahil na-advance ko na po. So dividend received, may na-receive tayo, kaya receive ko lang. Saan ba yun? Ayan. Na-receive natin is yan. Tama ba? Tingnan natin. Tama. No? And yun, naka-receive tayo from LTG na 135 pesos. And stock that we bought, bumili na po ako ng 7-Eleven. Matagal ko nang gustong bilhin tong 7-Eleven, kaya lang hindi ako makapasok. Yung last time na ginusto kong bumili sa kanya, parang nasa 53 pesos yata. Ayun, tingnan nga natin. 7. Saan ba yun? Dito yun eh. Parang siguro dito sa part na to, no? Ng March. 53 pesos yun eh. Hindi ako nakabili. Tapos, iniisip ko nun, parang 53.5 ang nilagay ko. Pag 53, pumapaba ng 53 pesos, bibili na ako. Tapos hindi na siya nangyari. No? Tumaas na siya ng tumaas. Hanggang dito, sa peak niya, 63 pesos. Tapos, ayun na nga, nung nag-tariff na si Trump nung April 7, April 8 ako nakabili. Nakabili ako ng parang 54 pesos yata. Makikita natin mamaya. No? So, ayun, at least, kahit pa paano, nakapasok pa rin ako, di ba? Dahil dun sa tariff ni Trump. Ayun. And, eto, no, 7. And, yes po, kumuha po ako ng IPO ni Topline. No? Bumili ako ng IPO ni Topline. Tagal na nga yun eh. March yun eh. Pero dito ko na lang siya nilagay. And actually, nung nag 10% na yung gain ko kay Topline, bumili ulit ako. No? Parang isang board lot ni Topline. Kasi ganun yung strategy ko eh. Pag yung company is tumataas siya, every 10%, bumibili ako para siyang dollar cost average or peso cost average. No? Kaya, ayun, nung nag 10% siya, bumili na ulit ako. Pero isang board lot lang dahil wala na akong pambili. And next is stocks that I sold, wala. And market value. No, last week 274,000. Mula 286,000 naging 274,000. Ilan yun? Tingnan, calculate natin. 286,920 minus 274,305. That is 12,600 pesos. Kung natakot ako, no? Ito yung mawawala sa akin. Pero nung nag-back siya, feeling ko hindi pa ito nakabawi ng fully recovered. 274,305 minus 297, 261. Ilan na kanina? 12. So, ayun, 22,956. Pero kasi, nag-invest ako ng 14,200. So, hindi pa niya na fully recovered yung 12,600. Pero nakabawi na siya ng 8,756 na. So, ayun, at least kahit pa paano, nagre-recover na siya. Kung babagsak to, hindi ko alam. Pero one thing is for sure, I will not take my money away here in stock market. No?
Hindi ako natitreten dyan sa ano. Kasi alam ko naman na magre-recover yan. Kahit na mag-negative pa ako dyan. I am here for a long term, no? Kaya, ayun. Hindi ko iniisip yung mga ganyang kinds of fluctuation, and actually mas nagugustuhan ko pa nga yan dahil nakakabili ako ng mura na mga kumpanya, no? So yeah, unrealized gain is 12,000 pesos from 15,900. At least kahit pa paano nakabawi na siya. And total dividends, i-add na natin yung nakuha natin sa LTG. 11,665.44 plus. So we have 11,8.44. 11,8. Sakto ba? Sakto nga. 800. So, baba na natin to. Iyon. Ayan, no? So, total gains natin is 30,946 mula nung last week na 22,000, no? At least, nasa 8,000 yung tinaas niya. And we have a percentage gain of 10.44%, and average monthly dividend is 983.37. Lapit na mag 1,000 per month. And average daily dividend is 32.33 pesos. And total money invested is 266,315 pesos. So, punta na tayo dito sa dividends given. So, i-read na natin tong, tama, April. I-read na natin tong LTG dahil na-receive na natin. So, waiting tayo dun sa SCC tsaka dito sa GT Cup. No? And malaki-laki yung, ito pala ang malaki natin, yung May, 3,600. And yung Costco, nag-declare na siya ng dividend. No? May special dividend din siya, kaya maganda-ganda yung dividend natin kahit papano. RFM nag-declare na rin. Then DMC and Sirit na. So yung mga green, ito yung mga matatanggap ko. Nag-declared na to, kaya sigurado na to. And yung mga red is yung mga natanggap or na-receive ko na. And yung purple is yung mga projected earnings or matatanggap natin by this month, no? This is referred dun sa mga previous na declared dividends nila. So, projected lang naman to. Kung hindi sila magbabago or hindi sila magtataas ng dividends. Pag same pa rin. So, ayun. Yun yung mga marireceive natin. So, with that, etong 7-Eleven, hindi ko sure kung magdi-dividends, kung magbibigay sila ngayong taon. Pero last year kasi, eto 9.6 pesos per share yung kanilang dividends. So, maganda-ganda. Ewan ko lang this year. Kasi may balak yatang, may balak kasing, or may hinahabol yatang quota yung 7-Eleven na 500 stores. Hindi ko alam kung this year. This year yata yun. So, that is, I think, naglabas sila kanina ng company announcement nila na by 2025, ang target nila is makapag-open ng 500 stores. And that is cost like 5 billion hanggang 6 billion. Parang yun yung naintindihan ko dun sa binasa ko. No, kaya ewan ko, hindi ko sure kung mare-receive talaga etong 1,728 or kung magbibigay sila ngayong taon. Wala talagang assurance doon, no? So, yeah, expected nating dividend ngayong 2025 is 17,950.32. Sobrang laki na neto compared dun sa last year natin na 9,653 lang, no? And ang konti nung stocks ko dito. Ngayon lang talaga ako bumili ng madami-dami kasi ewan ko, ang hirap mag-resist pagka nakakita ka ng
undervalued stocks. Tas pag tiningnan mo yung fair value nila, ang layo dun sa valuation ngayon or sa valuation ngayon, dun sa price ngayon, no? Ang hirap tumanggi ng ganun. Ang hirap i-resist. So, yeah. So, dito naman tayo sa buy dates. So, nakabili tayo ng April. Ni 7-Eleven, nakabili tayo ng 53. 53.35 isang board lot. 53.55 dalawang board lot. And 54.17. Tama ba ito? Oo, yata. Tama ba? Oo, kasi 200 kasi 10 per board lot. Yeah, 17 board lots, no? And top lines, no? Nakabili tayo nung IPO niya na 0.31, nakabili tayo ng 3 board lot. And then nung nag 10% na siya, ayun, which is 0.355. I think lagpas to ng 10% para nasa 13% up na to eh. Medyo na late ako ng bilhin and yeah, bumili ako ng another board lot niya. So, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio natin. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng portfolio natin. Ang last update natin is April 2, 2025 and today is April 14, 2025. So, total market value before April 2 is 277,620 and today is 297,396.65 na. So, malapit na tayo dun sa 300,000 mark. No? Konting ano na lang yan. Konting twitch na lang ng stock market. So, A-REIT, medyo bumaba siya mula 39.5 naging 39 na lang. By the way guys, yung mga REITs pala, I expect na tataas na ito. Bakit? Dahil dun sa tuloy-tuloy na pagbaba ng interest rate na. Kung bakit, medyo mahabang explanation na yun and nakakailang minuto na tayo dito. So, if ever, gagawin ko na lang ng another video doon. Pero I think, parang gumawa na si Kuya John Investing ng video regarding that. Hindi ko lang sure. Pero parang may nakita akong upload niya. Kung bakit correlation ng mga REITs sa pagtaas ng presyo ng REITs, yung correlation nila with sa pagbaba ng interest rate natin. No? So, kung bakit yun magka-correlate no, yung dalawa. So, ayun. I am expecting din talaga na tataas na tong mga REITs natin. So, yeah. And Asian Terminal mula 19.2 pa rin. Wala nagbago. And Costco mula 5.22 naging 5.61 na siya. So, nag-positive na ako. Actually, this day lang to eh, yung nag-positive yung Costco. And then CPG mula 0.61 naging 0.59. So, medyo bumaba ng konti. And C-REIT mula 3.16 naging 3.2. Medyo tumaas-taas na ng konti. DMCI talagang sobrang bumaba to mula 11.48 naging 10.66 na lang siya. Naging positive 1,000 ako nung April 2 naging negative 1.5 na. Grabe yung volatility. And GTCAP mula 509 naging 465 na lang siya. Nag-negative na rin ako. Pero pa-negative na rin pala dito. Then JFC, ito dapat hindi ako sa instinct ko dito. Hindi ako nagpadala eh. Kasi itong JFC talaga based sa valuation ko is overvalued na siya. Pero nung nag-drop siya significantly, parang one day ago, nag-drop ng very, very significant yung JFC. I expect na tataas siya kinabukasan. Pero hindi, nagkamali ako. Mali ako ng hula dito. Pero wala naman pa akong planong ibenta yung JFC. Okay lang na nandyan muna siya ngayon. Wala naman akong violent reaction doon. Kahit mag-negative ka pa, okay lang. And then Keeper, mula 2.53
naging 2.55 na siya. Ayun, medyo tumaas ng konti, no? And then, LTG mula 12.18, naging 11.88, medyo bumaba siya. And Metrobank mula 73, naging 71.9. And Megaworld mula 1.79, naging 1.81. Ito pala yung medyo tumaas-taas na ng Megaworld. Then PPC mula 10 pesos, naging same pa rin, 10 pesos pa rin pala to. And then RFM mula 4.16, naging 4.18, ayun pala, tumaas yung RFM. Then etong SEC bumaba talaga to mula 35.25, naging 34.2. Pero yeah, kahit na anong baba niyan, expected ko na talaga na yung nickel price, Semirara, mining, talagang very, very volatile yan. And dahil maganda siya magbigay ng dividends, wala akong planong ibenta to anytime soon. Pareho siya ng DMCI. Actually, ever nga parang wala akong planong ibenta to. Parang it is here to stay forever. No? Ganon ko siya tinitingnan. So, yeah. And yeah, yung bago na is 7-Eleven. Mula, ewan ko ano yung average ko nun, parang 53, 54, something. Pero parang asa 53.8 siguro. Yung average na bili ko sa kanya, yung ito, yung 53.35, 53.55, and then 54. Ay, hindi. Ang dami pala ng 54. So, yeah, sabihin na lang natin 54 pesos na. Naging 55.4 na siya. So, positive na siya kahit papaano. And then, yung top line, na maganda-ganda yung top line natin kasi tumaas na siya. So, right now, after ko bumili nung another one board lot na naging 6.35% na yung kanyang gain. So, portfolio gain loss mula 15,915, naging 12,000 na lang siya, 12,055. Ayun, so with that, maraming salamat pa rin sa mga patuloy na nanonood. Please do subscribe, guys, kasi kailangan natin yon. And ayun lang, maraming salamat. Happy investing. Paalam.